Okay, by this time, si Bagyong Yuan ay masyadong minamagnify ng mga tao, no? Malaki pa sa Pilipinas, malaki pa sa ganon. Pero I would like you to remember one thing. This is always been one and the same thing. Jesus is totally in control. Do you think the Lord Jesus na napakabuti, mapagmahal, hahayaan niya mga believers niya? I'm talking to you believers. If you are a believer and fearful, you really have to consider this. Anyway, the Lord Jesus is not condemning you. Nauunawaan ka niya. Okay? Don't feel guilty about being fearful regarding that because it's a human nature. Okay? Pero, tandaan po ninyo, meron akong gustong ibigay na mga katotohanan po sa inyo nung si Jesus ay nakatulog sa kasyon noong bangka na sinasakyan nila. Okay? Ang konteksto po kasi nito ay sila ay pumalaot, may pupuntahan sila, no? May tatawarin silang na lugar. And sa kalagitnaan po nito, napagod ang Lord. Tandaan niyo si Jesus Christ nung nagkatawang tao, no? Ay talagang fully human po siya. No, and fully divine at the same time. Ang tawag doon, hypostatic union. Okay? So, hindi nyo na kailangan pumunta ng Bible school to learn that. Sinasabi ko na sa inyo. Hypostatic union. 100% God and at the same time, 100% man. Do not believe the teaching 50% man and 50% God equals 100% God and man. No, that's not true. The truth is 100% God and 100% man at the same time. Hypostatic union. Jesus is a very unique person. He's not like one of us na parang ganito. No. Siya po ay kakaiba. Kaya nga po, He's the only one na maging qualified Savior ng mundo. Pero tandaan niyo po ito, He is also fully human. Or should I say, He was also fully human. Tama yata. Kasi hanggang ngayon naman glorified nga lang siya. Okay? Kasi siya yung pinaka-first na nag-grow sa mga dead para maging panganay natin. Ibig sabihin ng panganay, siya ang naunang nabuhay, and then sa rapture, tayo yung mga namatay kay Christ at tayo mga buhay papapalitan na lang. Okay? So balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Si Jesus, tandaan nyo, nakatulog siya. Out of tiredness, weariness, kung saan-saan sila pumupunta. Tandaan nyo, during that time, ng panahon ng Panginoong Yesus, wala pong mga transportation like we have right now. Para ka ng tricycle, para ka ng jeep, para ka ng bus, no? Kung medyo mayaman-yaman ka na, mayamanin ka, yayamanin ka, may sakyan ka, kotse ka. Not at the time of the Lord Jesus Christ, when He became human. Dahil nung panahon po niya, if you really wish to go somewhere, at ang Panginoon naman, siya ay naging mahirap upang yumaman tayo. Alam naman natin, talagang fully submitted siya sa will of His Father. Kaya nung siya po ay nandito po sa lupa, nagpasakop siya ng gusto. Kaya siya po ay mahirap nung nandito siya sa lupa. Kaya nilalakad po niya ang mga bagay-bagay niyan. Or should I say, mga lugar-lugar na yan. At sa pagod ng Panginoon, nung sila ay papalaot upang pumasa kabilang, pampang or something, no? Hindi ka pampang, pampang. Siya po ay nakatulog sa kasyon, doon sa likuran ng bangka. At ang sabi ng Bible, may dumating na bagyo. Nayugyog ang mga disciples. Nayugyog sila. At alam mo ginawa nila? Si Jesus Christ, ginising nila. May isang salin ng Bible at siya ay kanilang tinapik. At sinabi, Lord, don't you care that we are drowning? Ang ginawa na ng Panginoon, He got up, rebuked the wind, and there was a great calm. Then tumingin siya sa mga disipulos. Where is your faith? Nawala ba yung faith nila? Hindi. Kaya lang sabi niya, parang ganito, dapat may faith kayo. Kasama niyo ako. They forgot Jesus is with them.
or Jesus was with them during the trip. Nung na-born again po tayo, kahit saan tayo mag-trip, kasama na natin si Jesus. Pero bakit sometimes like may mga pinagdadaanan o ganitong yuwan na bagyo, sometimes nakakalimutan natin kasama natin siya, hindi po ba? So matuto po tayo dito sa pangyayaring ito nung nandun sila sa nakatulog sa kasyon. Yung the fact na kailangan mo pang iyugyug si Jesus para magising, ibig sabihin in the middle of the storm, ang sarap ng tulog niya. Alam niyo ba talaga? Ha? Kung nasa iyo talaga si Kristo in the middle of the storm, makakatulog ka ng masarap. Hindi po ito exaggeration. Ito po ay katotohanan. Ibig sabihin, sa gitna ng mga problema, kalmado ka. Sa gitna ng mga problema, you know you can do all things because of Christ who strengthens you. Not your own strength, not your own might, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Linaw sa Bible yan. Diba? And ang Panginoong Hesukristo, I will never leave you nor forsake you. That's His departing words sa atin bago siya pumanik ng langit. And ang kanyang pangako. And we can cling to His promises. Especially now of this U1 typhoon. Do not magnify of course, makinig kayo kung gusto nyo. Pero do not magnify all of the details, content of the things na naririnig nyo kasi it can poison your faith. Maglalaban po. Kasi kung ano yung narinig mo, madalas, yun ang minamagnify mo, yun ang binubulay-bulay mo, you're meditating on it. How to meditate? Pag nakarinig ka, minemeditate mo. Pag nakita mo yung taong yun, medyo duda ka sa kanya, minemeditate mo. Ba't hindi mo na lang i-apply yan sa Word of God? Binasa mo at nakatulog si Jesus at niyugyug siya at bumangon siya, nirebuke niya ang manghangin. Ayun na, i-meditate mo. I-meditate mo. At yan ay mag-i-impart ng malakas na pananampalataya sa'yo. Then from that, you can go on fearless sa mga bagay niya. Pero siguro may natatakot ka, like si Peter. May pang isang instance nung si Jesus, pinauna rin na naman niya. Dito na naman sa dagat to, ha. Ito, tingnan nyo ang tao. Tingnan nyo nature ng tao dito. Sa dagat. Mauna na kayo dun sa kabilang ibayo, then I will follow soon. Kasi ang Lord, meron siyang kaugalian. Ito po si Jesus lang pong gumagawa nito. Hindi naman sinabi ni Jesus na gayahin mo. Yung gigising ka ng 3:00, tapos be like Jesus, gagayahin mo. No! Jesus is our Savior. His righteousness imputed to you. Hindi kaya nire-require na gumising ng 6:00 magpahirapan ang sarili mo. No! Pero si Jesus, pumunta roon sa bundok. Kaugalian niya yon. Pakikipag-usap sa kanyang ama. Pero kung gusto niyong gawin, hindi rin naman masama. Pero huwag niyong gagawin niya na para ma-please ang Diyos sa inyo. Please lang po. Dahil na-please ang Diyos sa atin dahil kay Jesus lang po. Yung righteousness niya, imputed sa atin. That's what we call imputed righteousness. Being imputed on us because we cannot do anything para maging karapat-dapat tayo sa mata ng Diyos. Amen? Kaya, sabi niya, mauna na kayo. Magdadasal ako sa bundok. Kakausapin ko ang aking God the Father. Nauna naman sila. Then, dumating na po yung madaling araw. May nakita silang isang naglalakad sa dagat. At nang nakita nilang lumalakad sa dagat, papalapit sa kanila nakaputi. Multo, multo, multo. Nila. Pero alam niyo po ba, bago nila makita yung naglalakad na lalaki, no? Sila po ay naka-experience din ng parang bagyo eh. Tingnan niyo po ito ha, yung human nature ng tao. Naka-experience sila ng parang bagyo, yumuyug-yug-yug-yug, no? Yumuyug-yug-yug-yug. Natatakot sila. Lulubog tayo, lulubog tayo, lulubog tayo, lulubog tayo. Sa kalagitnaan nun, lumakad si Lord sa gitna. Nung nakita naman nila si Lord na naglalakad at hindi nila nakilala, multo, multo, multo. Nila, ghost, ghost, ghost. Tingnan niyo ang tao. Nadadivert ang takot ng nating mga tao. Takot ka rito ngayon, malilipat yung takot mo dito. Hindi ba normal po yun sa tao? Kumuha po ako ng psychology, alam ko sinasabi ko. Haba psychology degree. Maikli lang po, maliit lang po. Pero at least nakakuha naman po ako. Mayroon akong 3 libro dito, 4. Hindi ko na po alam kasi yung iba luma na.
Pero sabi ko po sa inyo, alam niyo bakit ako nakakuha ng psychology? Kasi mother ko ang teacher. Nag-enroll ako. Siguro libre na yun. Umuupo ako. Tapos yung ibang teacher ko naman, yes. Kaya naintindihan ko. Kaya ang tao, nadadivert ang takot natin. Pansinin po ninyo. Ito outside the Bible, yung sa situation po natin. Halimbawa, takot ka ngayon dito. Natatakot ka ngayon dito. Maya-maya, may binulong sa iyong katabi mo, nalipat doon yung takot mo kasi mas nakakatakot yon. O ganito na lang. Okay. Ang tao, subjective. Subjective ang tao. O ito halimbawa, yung nakita mo yung girlfriend mo, naririnig mo na yung girlfriend mo na siya ay parang nagtataksil. And then, nahuli mo sa kwarto, magkapatong nga sila nung pinagkikinalaan mo. Di ba? So, anong mangyayari ngayon? Nakakuha ka ng matigas na bagay at pinagpupukpok mo yung lalaki. Pati na rin yung syota mo. Ngayon, ano nangyari? Nung nahimasmasan ka, na-realize mo na pwede kang makulong doon sa ginawa mo. Tama o hindi? Tama. Nung na-realize mo na pwede ka palang sampahan ng kaso doon, yung dating bugso ng damdamin mong galit ka, na pinagtataksilan ka, nawala na yun eh. Natatakot ka na ngayon, baka makulong ka. Yun na yun, natatakot ka ngayon, baka pagbayaran ka sa batas. Palangga ito, halimbawa galit na galit ka. Tapos may pinagsalitaan mo ng pangit yung taong galit na galit ka. Maya-maya sinabi ng taong yun, pwede ka palang kasuhan sa ginawa niya. Then, matatakot ka ngayon sa taong yun. Hindi po ba? Matatakot ko ngayon na parang magsosorry ka. Ganun po mangyayari. Para ma-appease siya. Alam ko po yung sinasabi ko kasi may makilala po kung ganyan nangyari. Mga teacher din po sila na sa isang school. Hindi ko na po elaborate dito. Pero galit na galit itong partner itong isang babaeng ito doon sa teacher na lalaki. Ito ganyan. Nung nalaman niya pwede siyang kasuhan dahil alam niya yung bunga talagang matabil. Alam niya nangyari? Natakot siya. Nag-public apology siya. Yan ang sinasabi ko. Subjective po tayong mga tao. Naku, wala na pala akong pera. O nga. Galit ka ngayon. Maya-maya may iniisip ka. Ganun. Halimbawa, naiisip mo si crush. Mga bata. Naiisip mo si crush. Ganyan. Puro yan na laman ang isip mo. Pagkatapos, nalaman mo, babagsak ka na pala sa chemistry o sa mga subjects mo. Malilipat ngayon doon yun. Wala na si crush. Nandun ang attention mo doon sa mga bagay na ginagawa mo. Ganon din po dito kay Bagyong Yuan. Takot na takot ka ngayon kay Bagyong Yuan, pero nalalaman mo, may Diyos na malaki. Si Jesus. Kaya parang Bagyong Yuan, lilipat ang attention mo kay Jesus. Naway, ganon ang mangyari sa atin. Kasi subjective po tayo. And the Lord Jesus knows that we are subjective. And the Lord Jesus knows that we are weak. That's why we need Him as our Savior. Huwag tayong papadarang, huwag tayong papadala. Yes, naririnig mo. Yes, Bagyong Yuan, ganun. Yes, naririnig natin. Nandun na po ako. Hindi ko naman po itinatanggi ito. But, this is the big but. We have a big God. And His name is Jesus. And titiyakin ko sa inyo, walang mangyayari sa ating masama. Dahil si Jesus ay lagi nating kasama. God bless po.